Ito pong banat ng China na pinag-iingat ang kanilang mga mamamayan dito sa Pilipinas dahil meron daw mga karahasan. Parang meron daw problema ang peace and order dito sa bansa. Yan ang sinasabi ngayon ng Chinese government. Pero ayon po kay General Torre, PNP Director General, hindi yan totoo. Katunayan, kontrolado ng pamahalaan ang mga nangyayari at hindi totoo na marahas dito sa Pilipinas, lalo na sa mga dayuhan. Ay tinuturo nilang luma at propaganda lang itong ginagawa ng Chinese authorities. Narito yung kanyang panaliwanag at sagot. Kahit na sabi nga niya, DFA at Malacanang bahala dito, pero napilitan na rin siyang sumagot dito sa issue nito. Chief, balikan ko lang isa security assessment or advisory ng China. Nabanggit nyo kanina may mga propaganda or narrative. Sa mata ng Philippine National Police, sir, saan kaya nanggagaling yung mga ganitong motibo sa pagpapakalat, sir, ng mga propaganda against the Philippine security? Well, nakita naman natin kung sino nagsalita, di ba? So, there must be narratives, there must be some interest on that. Well, I would would like to defer the answering to on the nitty-gritty of this matter dun sa mga proper authorities natin, the DFA, and most especially sa ating PCO na, sa Malacanang na, para makita natin ang kami naman sa Philippine National Police will just support and go with the direction where the national leadership will take us. Pero saying as far as the PNP is concerned, walang basis yung sinasabi nila. At least doon sa trend ng crime sa atin. Definitely walang basis. Kasi kung mapansin nyo ngayon, wala na yung mga malalaking krimen eh. In the past few months, I am very sure you will agree with me na wala na tayong nakikita talagang yung may mga pagbaba ng barko eh, ina-armalite yung tao. Sa gitna ng Commonwealth, may ina-armalite na government official. Wala nang ganun eh. So, may mga kidnap victim na kinikremate. On their own, kinikremate ng mga kidnapper. Wala na tayong nakakita ng gano'n. Ang mga nakikita nating krimen ngayon, ginagawang krimen, nangyayaring krimen, nasusolve ng PNP. Okay? So nakita natin, Anson Ke, nasolve natin. Yung latest na kidnapping naman na ginawa ng against Chinese nationals na naman, nasolve natin, 12 ang ating nahuli, 6 na Chinese, 6 na Pilipino. So, essentially, the PNP can proudly say that we can actually say that we are on top of the situation. May nangyaring insidente sa Panabo, magpa-practice lang sana tayo ng CIMEX, bilang may tumawag, sir, sandali lang, tigil muna ang CIMEX, at ay live na insidente, may tumawag dito, may baril daw yung tao at may droga. So, rumisponde ang mga polis natin, pinanood natin sa ating command center, live natin pinapanood. Kung anong ginagawa ng mga polis natin, na-record natin, na-release natin sa media, para inyong makita na talagang ito. Ganito na po ang ating Philippine National Police. Moderno, transparent, at higit sa lahat, talagang we are doing everything within the ambit of the law. Ayun, oh. Ganda ng paliwanag ni General Torre. Ganun pala, parang sa Amerika na. Pag mayroong mga military operation, di ba napapanood sa Pentagon, sa White House, kahit sa abroad, may mga military operation, katulad ng ginawa nila paghuli at pag-destroy kay Osama Bin Laden. Nakamonitor yun ni President Obama noong mga panahon yun sa White House. So ganito pa yung ating command conference, yung pinaka-command, yung command center ng ating Campo Crame, PNP. Yung operation ng mga pulis kahit sa probinsya, namomonitor nila ng live. Ayun ang moderno na talaga ang ating pulis. So hindi totoo yan yung mga sinasabi ng mga Chinese authorities na hindi safe ang mga Chinese dito sa Pilipinas sa mga nag-aaral. Katunayan, on record naman, kapwa Chinese din ang gumagawa ng pangharas dun sa kailang kapwa Chinese. Di ba yung Pogo operation? Di ba sila yung nagkidnapan at nagpatayan ng mga panahon yun? Yung mga nagpakilalang Pilipino, fake pala. Tapos ang kailang biktima ay kapwa Chinese. Sila rin yun. Nanggulo lang dito sa Pilipinas. Tapos nung sila yung manggulo rito, nung nakaraang gobyerno, ngayon pinapalabas ng Chinese government na hindi safe yung mga Chinese authorities, Chinese people dito sa Pilipinas. Hindi yan totoo. Yan po ang sinasabi ni General Torre. At yan ay base sa official record nila. PNP Director General yan. Walang fake news yan at hindi yan magsisinungaling. On record. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo.
Samantala, pag-usapan po natin itong issue pa rin po dito sa Senado, sa impeachment trial at mga nangyayari sa ating mga senador. Naku, lalo na ngayon nabulabog na po. Talagang pumutok na yung 142 billion di umano insertion na may kinalaman si Escudero. Kaya pala nagtatampo yan sa Malacanang o kaya ganyan katigas ang ulo kasi binito pala yan ng Pangulo dito sa budget ngayong 2025. Kaya naman pala parang maka-Duterte ang dating at ayaw mag-trial. Ganun pa man, sa akin pong obserbasyon bilang matagal ng traditional media at political blogger, kung ang Pangulong Marcos lang ay nakikialam sa trabaho ng Senado, matagal na ho dapat tanggal si Escudero as Senate President. At kung gugustuhin ng Malacanang na palit yan, anytime yan, magagawa katulad ng ginagawa ng mga nakaraang gobyerno. Pasimple lang pero nakikialam sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Hindi naman ho kailangan bulgar dyan eh. Ginawa na yan ng mga nakaraang pamahalaan. Pero under President Marcos, ayaw niya talagang makaalam. Kasi alam niya kung anong trabaho ng mga senador. Siya kasi ay dating senador at dating congressman. Pero kung gugustuhin po ng Pangulong makialam para tanggalin ang Senate President, napakadali niyan. Tawagan mo lang yung mga senador, bibigay yan. I-hold mo lang ang mga project at budget na mga yan, bibigay yan. Pero hindi ginagawa ni Pangulong Marcos. Kasi respeto sa Senado na kanyang pinanggalingan dati. Pero inuulit ko, ginawa yan ng nakaraang gobyerno. Kung sino ang gusto nilang speaker, sino ang gusto nilang Senate President, yun ang nangyayari. Tinatawagan at pinatatawag sa Malacanang ang mga senador at congressman. Paglabas ng Malacanang, kung anong gusto ng Malacanang, yun ang nangyayari. Pero ngayon, ayaw gawin at hindi ginagawa ni Pangulong Marcos ang kanyang kapangyarihan tungkol dyan. Yan ang maganda kasi hindi siya nakikialam. Pero huwag kayong makakasiguro kung patuloy na magiging pasaway ang ilang mga senador, kung patuloy na ganito ang sagot na parang ang arrogante na ang dating ni Senate President Escudero na walang pakialam sa saligang batas, walang pakialam sa hinaing ng taong bayan mag-trial, aba hindi natin masisisi kung biglang makialam ang Malacanang. Tandaan niyo sinasabi ko, merong separation of power, co-equal of the government as a government, pero pag ginusto ng Pangulo, palitan ng Senate President, walang makakapigil niyan. Madaling tawagan isa-isa yung mga yan. Madaling tawagan yung mga yan as group. At ang isang pinaka magagawa dyan ng gobyerno, pigilan lang yung kailang mga priority bill, pigilan lang yung kailang mga project, bibigay na yung mga senador. Walang senador na hindi bibigay pag nakialam ang Malacanang. Kasi ang Senado, wala namang pera yan. Ang pera ng Senado at ng senador ay nanggagaling sa Malacanang. Pag walang approval ang Malacanang, walang project ang senador. Pero yan ay pwedeng gawin ng presidente kung gusto niyang makialam, pero hindi pa ginagawa ngayon. Yan ang tip ko sa inyo. Kasi sabihin ng iba dyan, mga antipatiko, mga sagot, hindi nga nakikialam ang Pangulo eh. Totoo yun, hindi nakikialam. Pero kung makikialam at gagawin niya ang kanyang trabaho, o bilang Pangulo, walang hindi pwede. Walang imposible sa Pangulo sa ilalim ng presidential system of government. I tell you, yan po yung aking personal observation at opinion sa takbo ng pamahalaan. Kaya kayo mga senador, huwag kayong masyadong arrogante. Pag nagalit ang presidente sa inyo, may paglalagyan kayo.